na fellowship lang to. Di ba? So, ano yun? Fellowship, nag-good time? Kayo ay nakikipagtulungan sa mga kaaway ng Estado. So, may political color yan. We will be filing a bill with Congress that would teach good manners and right conduct with religion as the entry point. Alam mo, nagtataka ako, nagagalit ngayon si Barbers, di ba? Galit na galit. Nag-privilege speech pa laban sa mga vloggers daw. At kung nagagalit po ang taong bayan, wala pong may kasalanan yan, kundi kayo. Alam nyo kung bakit. Kung ano-anong pinagagagawa nyo nang babastos kayo ng witness. Ayun. Talagang patawa itong si Yes Yes Yo to Pass Show. Ayun po, ito po yung mga mga update natin ngayon. Parang maiba naman ho tayo mga kabalitaan. Danagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, 5,000 pesos. okay. It's, there's a, hindi, Ini ang ganda mo today. Hindi, mukha akong banga. Alright, welcome back na naman ho mga kabitan. Andito naman ho tayo. Magpapatuloy ho sa paghatid ng mga komprehensibo at totoong mga balita at impormasyon. Dito lamang ho yan sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sige, click nyo na ho ang notification bell. Then mag-subscribe na rin ho kayo para lagi tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At ngayon naman po ay ating pag-uusapan. Ito talagang si Yes to Pasyo. Talagang parang may galit ba? Hindi ko alam pero talagang binabanatan niya to ang Kongreso mga kabalitaan. At heto namang si Ombudsman, sino ba yun? Si Samuel Martires. Nako, pinangaralan ho itong mga tongresista mga kabalitaan. And then ito na naman sabi ng anchors ng DWIZ ay hindi ho malabong may sa katuparan itong impeachment complaint laban ho sa ating Vice Presidente Sara Duterte mga kabalitaan. Kaya kung kayo po ay nanonood ngayon, huwag nyo nang ilipat yan sa ibang channel Dito focus kayo para maintindihan natin itong mga impormasyon na ating ihatid dyan sa inyo mga kabalitan. At hindi na tayo magtatagal. Wala na hong pasakali pa dyan kasi nag-request yung mga subscribers, viewers natin na Kuya Dan, Sir Dan, maaari mo bang peksin yung pasakali mo? Parang mabibitin kami lagi, parang natatagalan kami. Sige nga, kasi gusto nyo tagang ito pa rin ho natin yan kasi kailangan ho natin marinig yung mga suhestyon. Tinatanggap po natin yan. Reaksyon, komento, opinyon at kung ano-ano pa. Dito lang po yan sa ating munting bahay, ang ating YouTube channel, Danagan Balita Reaction Video. Ngayon po, sisimulan na ho natin dito mga kabalitaan sa dalawang anchor na ito. Come on, let's get it on! Yes, The fellowship. spirit of the season. Yes! Fellowship. Meeting Grabe naman yung fellowship Timing na timing doon sa mga impeachment cases. Impeachment cases. Ano? Oh, yeah. Timing na timing. Galing yung fellowship. Ito naman PCO, yung mga ganyan, hindi nyo na dapat. Meeting is meeting. Wala nang, kailangan mo ba explain yung meeting? No need. Na fellowship lang to. Di ba? So, ano yun? Fellowship, nag-good time? Kakain na masarap? Iinom na masarap na wine? Ano ibig sabihin ng fellowship? Magkakantahan? Hindi. Getting to understand the Ayun. Yeah. Akala ko getting to know each other. Sinabi na Alam naman nating may issue. Ba't tatawagin niyo pang fellowship? sinabi na kasi na yung impeachment na yan unimportant na nga Tempest in a teacup. Yeah, tempest in a teacup. Sabi po ng PCO, the gathering is meant to be a fellowship. Yan. PCO po yan.
yung allegation nila na misuse yung confidential funds Public funds. ng OVP at saka Department of Education. Anong katibayan nila? Doon makikita po yan, yun ang hihimayin ng committee. Bago yan ma-discuss sa plenary, kailangan po pumasa yan doon sa committee ng House. Ano yung ebidensya nyo para masabi nyo na misuse? O ano yan a form and substance. There is a determination of... Yung substance nun, yun po yung bakbakan dyan. Kailangan mo matinding katibayan. Meron ba sila nun? Well, they are alleging that they have. They're alleging. Wala, although hindi pa nila Hindi nila inilalabas pa. Parang ang tingin ko kasi parang base lang doon sa hearing ng Quadcom eh. Part of it. Part of it yan. Kasi ang iba pang lumalabas ngayon, kasi hindi naman doon nalabas sa Quadcom, yung mga pinagbigyan, hindi pala totoo. Number one yun. Number two, yung mga recipients are not supposed to be recipients themselves. Ayan. And then, kaya naging misuse because parang it was... Hindi. Kasi ganito yan, parin John. Meron totoong tumanggap nun. Yung totoong tumanggap nun, kung siya ang gumamit ng false name, kasalanan ng Vice President. Yes. Ganon. Yes. Ganon nila pinala. O kasi nilabas nila kasi... Bakit hindi mo chinek na false name yung ginamit na yan? Maaring hindi sa'yo napunta yung pera, pero meron ka pa rin pananagutan. Yung ba impeachable? yan ang isang sinasabi nila kasi Yan isang question. yan ang isang question dyan kasi ang sinasabi nila dyan, misuse nga eh. Kasi hindi mo, yan din ang sinabit mo na resibo. Parang sinabi mo, ito tumanggap nito, hindi naman totoo, pero mayroon ka resibo, ginamit mo yon. Yun, parang ganon. Kasi doon sa COA report, yan yung mga ginamit nila for liquidation purposes eh. Eto, may kulay ba tong mga sinasabing Makabayan Black? Parehong Makabayan Black dati yan na nag-file. Magkakaroon ba ng political color yan? Definitely. Pagdating sa desisyon ng committee. Ngayon pinulong na sila ng presidente. Siyempre, meron na mga spekulasyon na tungkol dito sa nangyayari sa House, yung kanilang pinag-usapan. Okay? The fact na dating Makabayan Black, o pwede na natin sabihin, kasi pinagaganda po nila yung term na yan, Makabayan, Progressive Black, The progressives. pero kaliwa yan. Na being accused by the government itself, by the state, of going to bed with armed groups like the NPA. Okay? Therefore, may political color. Definite yun. Even if you hide behind good terms, nice terms like Progressive Black, Makabayan Black, sa deklarasyon po ng Estado, kayo ay nakikipagtulungan sa mga kaaway ng Estado. Yan. So may political color yan. Unless na naging kakampi na nila some powers that be. Merong ganong angulo eh. Na speculation pa lang. Ngayon. Ang kino-quote po dito, hindi kamukha nung isang reklamo si dating Senator Laila De Lima. Guys, that's the spokesperson of Spokesperson. Dito po ngayon ay si dating Congressman Nery Colmenares. siya isa sa abogado ng mga grupo. Sinasabi niya, ay ang definition nila ng betrayal of public trust. Although wala pa pong definite yan, kung ano ibig sabihin niyang betrayal of public trust. Lahat ng makaririnig natin tungkol dito ay kuro-kuro pa rin. Dahil ang Supreme Court mismo, sinabi nila, hindi namin, it eludes. Palos yan palos. Palos. Palos yan. Palos yung betrayal of public It trust. can be anything, in other words. So, ang definition po nila ng public trust, basta Misuse. iba-ibang klaseng offenses. Yes. Kasama na yung violation of revised penal code. Betrayal of public trust na yan. Yan. Ayon sa Makabayan, ayon sa
Bayan. Oo. Hindi ba yan yung bayan muna? Hindi. Kasama. Bayan Kasama sila. bloke sila ngayon eh. Bayan muna, yung ACT teacher. At ang dahilan po nila kung bakit yun lamang iisa lang, para daw mapabilis. Yes. Sabi naman nung iba, pare, wala na raw oras. Sabi, sino ba nagsabi niya? The Secretary General mismo of the Congress. Ganon? Baka wala ng oras to because we have only 10 working days left. Quicker daw. Estrada, not enough time to tackle impeachment bid. Pati si Senator Jinggoy Si Senator Jinggoy, sinabi niya. Tapos Secretary General din ng House. ng But of House. course, you cannot do anything about it anymore because you are duty bound to accept. As long as it is endorsed by a member of the House, which was endorsed by 3 members in the case of Makabayan. Adjournment na raw po ng December 18. 18, yes. So, bakasyon na yun. And then January 13. January 13, ang balik. resume. Yes. Adjourn na naman first week of Feb. February. So, hindi raw po niya maubos maisip kung sa kukuha ng oras. Sabi ni Estrada. Ha? How do you expedite the proceedings? Is there a way? Yun nga po wala tayong gaanong experience dyan sa impeachment No. Yung mga tatlong kanina ang sinabi ko sa inyo na nagkagulo yung proceedings niyan. Even in the case of yung kay President Erap, matagal din yun. Before nag-pass break si then Speaker Manny Villar. Pinas break. Pinas break niya. But they had to have a committee hearing. Oo, may process yan Maghihiring pa yan sa Bago ka committee. mag-pass break. Umabot yata ng 3 or 1 buwan yata. 3 Pero may utos daw po si Senate President Chis Escudero Relax kayo. na huwag magsasalita ang mga senador tungkol dito sa... Anong klaseng utos naman yun sa akin Hindi. issue ng bayan to Bakit hindi pwede magsalita? Hindi. The only reason why the Senate President was saying that, kasi sabi niya, you will be the judges So, whatever opinion you have, keep it to yourself muna. Kasi magiging So judge he is kayo. assuming matutuloy to makakarating na Senado. As far as he is concerned, there is a strong There's a possibility. Yes. Kaya sabi niya, relax lang. Huwag kayong magsasalita ng about the case, Yung tungkol dun sa mga timetable, etc., you can do that. Paano kung magkaroon daw ng special session? That's another matter. So, para sa impeachment, special session, para makakain ng mga Pilipino ng maayos, walang special session. Unless the impeachment goes with dahil sa gulo-gulo, the impeachment goes with the approval of the budget. Which can be the main reason for a special session. If there is such a thing. Kasi up to now, hindi pa tapos yung BICAM Ang position daw po ng mga senador, yung impeachment, hindi naman daw makakatulong. As a matter of fact, magiging divisive, cause of divisiveness pa daw yan. Yan ang position ng mga ilang senador. Yes. Well, yan din po ang position ng presidente. It so happens. Sinabi na niya At mukhang ganyan na rin kumikiling yung mga ibang leaders ng House. Okay? Ang problema lang dito kasi kailangan ng konting kamukha si Laila de Lima. Anong motibo? Ako, isa lang naisip ko dyan Publicity Kalahin mo sabihin mo, moral crusade yun. Yung mag-file ka ng maging spokesman ka ng isang impeachment group, ng isang grupo nag-file ng impeachment case. Basta yan, kanya-kanyang motivation Kaya nga yan. po, yung Alright po, so yun po yung kanilang opinion ay talagang hindi magaganap, hindi mangyayari, hindi may sakatuparan itong impeachment complaint laban ho sa ating pangalawang Pangulo, Sara Duterte. So ngayon po ay dito tayo, silipin natin to, itong pwede bang mataas to? Hindi. Ito, pwede pala. Sige.
So ito po, malaking sampal ho ito ng ating mga kongresista dahil itong si Ombudsman Samuel Martires ay gagawa ng batas para ho sa mga kongresistang walang mga mudo, kongresistang mga bastos, hindi marunong rumispeto sa kanilang mga resource persons. Ito po, pakinggan at panoorin nyo po itong tawag nito. Naging speech ho ng ating Ombudsman Martires, mga kabalitaan. We have to go back to the basics. And what is the basic value? The basic value is love of God. If we love God, we will not do any foolishness that would hurt or disappoint the Lord. We will be filing a bill. Ayun po, yun na pong pinakauna po. Yun pong pinakauna. So, panoorin ho natin to. With Congress that would teach good manners and right conduct with religion as the entry point. We have to go back to the basics. And what is the basic value? The basic value is love of God. If we love God, we will not do any foolishness that would hurt or disappoint the Lord. Just imagine, ha? Yung mensahe na yan ay gagawa ho siya ng batas or bill, mga kabalitaan, ng mga kongresista na wala hong karespeto kasi ho, si Ombudsman Martires ay, nako, nasubukan niya hong sumalang dyan sa Kongreso at binabastos ho siya nitong si Franz Castro. Pero hindi ho umubra sa kanya si Franz Castro, naging katawa-tawa ho yung mga pagtatanong, at nung sinagot ho ito ay lagi hong nakasimangot at nagsabi pang huwag niyong pagtawanan dahil hindi ito katawa-tawa. Sa totoo siya lang naman yung katawa-tawa, mga kabalitaan. Kaya dumako naman ho tayo rito kay maganda to kay Attorney Topacio. Parang nakatikim ng pangalipusta, mga kabalitan. Ika nga. Yung kongreso ho natin, ito matindi. Talagang masakit talaga yung mga salitang binibigkas ho dito ni Attorney Topacio. At ngayon po ay ating ipapanood sa inyo. Panoorin nyo po, mga kabalitaan. Yung kanina, tinatakal ko din tungkol sa impeachment, pero nakakatuwa naman yung balita nyo. Good news yan. Hindi. Na matutuloy. Yun nga ang sinasabi ni Pangulong Marcos. Ang daming problema yung impeachment pang aatupagin ninyo. So take note, yung mga tagahanga na mga naghain ng impeachment, alam nyo na. Ayan. Kasi si dating Senador De Lima, di ba? Abot hanggang langit ang pasasalamat niya kay Pangulong Marcos nung na-acquit siya. Oo. Na hindi ko naman malaman kung bakit, kasi separate naman ang judiciary sa executive. Parang sinabi na rin niya na may kinalaman si Pangulong Marcos sa pag-acquit niya. Kaso niya. Hindi naman yung tirado ng ali, no? Okay. Anyway, alam mo, nagtataka ako. Nagagalit ngayon si Barbers, di ba? Galit na galit. Hindi lang nag-presscon, nag-privilege speech pa laban sa mga vloggers daw. Palagay ko nasasaktan na sila sa mga batikos. Ayun. Oo. Ngayon, mga troll, nagagalit sila na sila'y binabatikos, pinapaimbestigahan nila sa NBI. Opo. Alam niyo po, mga kagalang-galang na mga miyembro at chair ng Quadcom, at kung nagagalit po ang taong bayan, wala pong may kasalanan yan, kundi kayo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kayo po ay kung ano-anong pinagagagawa nyo nambabastos kayo ng witness. Nambubuli kayo, sinisigawan nyo ang mga tao roon, pinapahiya ninyo, plus inaabuso nyo yung contempt powers nyo. Ang ginawa nyo kay Atty. Lopez, kay Atty. Roque. Di ba? Puro kabastusan kayo Ngayon, kung nagkakaroon ng backlash ang taong bayan, ay sapagkat nakikita yung kabulastugang ginagawa nyo. Walang pwedeng sisihin niya kundi kayo. Ngayon, kung tinitira kayo sa social media, kasalanan nyo yan. Kamoting kahoy kayo may ulan pa ito nyo Alam nyo, may PR yung mga yan
kaibigan ko. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya kasi sinabi kong hindi ko ibubuking, ano? Opo. Pero nakatrabaho ko itong PR lang ito, babae. Dating girlfriend ng isang politiko rin. Okay. Tumawag sa akin. Sabi niya, attorney, sino bang gumagawa nitong PR ninyo? Kayo daw? Hindi, yung PR, yung mga sa social media lumalabas laban sa Quadcom. Early on pa to, ha? Okay po. Nung katatapos ko lang humarap nung kay Cassie Leong, nung pinipigil nila akong kausapin yung Ay, kliyente ko. Kita yung kagaguhan yan, di ba? Oh. Pipigilin mo yung abogado. Kakala nila hindi napapansin yan eh. Kakala nila bida sila pag ginagawa nila. Kakala nila nagpapalakpakan yung mga tao. Nabibuisit sa inyo. Oh, sabi niya, sino bang gumagawa ng PR nyo? Bakit? Ang dami laban sa amin. Baka may troll farm yung mga pogo. Sabi ko, sige, alang-alang sa'yo, I will find out. So, nagtawag ako, meron ba tayong mga ganyan? Sabi ko sa kanya, di wala daw. Sabi niya, paano kami mag-troll farm yung pogo? Yung pinagsasabi nilang funded by pogo. Eh, wala nang pogo eh. Kahit yung pogo ni Remulla sa Cavite, wala na, di ba? Oh. Eh, na sa dyaryo eh. Sinarhan na. As of November 30. Okay. Sabi niya, paano kami magpupondo? Wala nang pogo. Sabi ko sa kanya, alam mo, walang nagpopondo. Eh bakit ang dami? Sapagkat galit sa inyo ang tao. Kahit anong PR mo dyan, sabi ko sa kanya, kahit anong galing mo, magaling kang PR, mangangamote kayo sa hearts and minds of the people kasi mali yung ginagawa ninyo. Alam niyo yung promo, parang produkto yan, yung Quadcom parang produkto. Dapat maganda na antimano ang inyong produkto. Katanggap-tanggap na sa taong bayan. Kahit anong promote mo, kung yan ay hindi katanggap-tanggap sa bayan, hindi yan bibilhin. Kumbaga, they will not buy it. Hindi nila paniniwalaan. Oh, example, ang produkto ko, ice cream, chocolate, masarap. Konting promotion lang yan, pwede na yan. Yes. Oh. Yung mga taong bayan na magsasabi, uy, masarap ito, chocolate ice cream. Hindi Diba? pwede. At ng tao, sino ba namang ayaw ng chocolate? Meron bang tao hindi mahilig sa chocolate? Wala akong kilala actually. Yeah. Oo, lalo na ice cream. Di ba may kanta pa nga sa Sesame Street, yung everyone likes ice cream, yes indeed we do. Everyone likes ice cream, I do you? Oh, Diba? yeah. Search the whole world over, search the oceans far, but everyone likes ice cream no matter who they are. Oh, di ba? Di ba si attorney batibo talaga? Sesame Street. Sesame Street, Wala pang yeah. patibot nung... Wala pa. Later pa. Sasabihin ko bata ako kasi hindi ko masabi talaga nung maliit pa ako eh. Opo. Oo, kasi inaccurate, fake news, maliit pa ako eh. Anyway, kung ang Sige na. produkto ko ay ipis juice, Ayaw po. di ba? O katas ng alupihan, po-promote ko yan, gagastos ako kahit 1 bilyon ang gastusin ko. Oy, ipis juice, masarap ito. Sus, Mario Joseph. Inom yan. Sa pangalan pa lang eh, Oo. talo na. Katas ng ipis. Oh my God. Oh. Ngayon, kahit sabihin mo, this is special sauce. Pag nakita ingredients, ipis. Sinong kakain o alupihan o, di ba, ulalo. Anak naman kayo. Kaya yung kwan, di ba, nagtataka sila. Yung infant food na wala bigla, walang bumili. Paano ang pangalan? Milupa. Yun, pangalan lang yun, ha? May lupa. Milupa, di ba alam mo yun, yung infant food yun eh. Ang treatment niya, Milupa, M-I-L-U-P-A, Milupa. Naisip ng mga tao, naku, wag yan, Milupa yan. Bipakain ko sa anak ko, nawala yun, nalugi. So, kailangan pala maganda yung choice mo ng title. Hindi lang title, maganda, Quadcom. Bago ang produkto mo, si Abante, si Fernandez, si Barbers, si Paduano, si Luistro, si Adyong, si Luting ko yung buhok na nakangiwi. Yung nagkasama ni Dilima nag-file. Ang tawag doon sila, magkasama sila ni Dilima at saka yung paring adik, nget power pa ang tawag. At saka nagagalit si Barbers, sinatawag daw yung mga miyembro na pangit. Hindi po yon ay paninira. Nagsasabi lamang po kami ng totoo. Ano gusto nyong sabihin namin? Maganda si Luistro. Di sinungaling kami. Anak lang, pating na. Totohanan sinasabi, magagalit ka. Magbihira ka naman. Ano sabihin kong pogi si Abante, sinungaling ako. Anyway, sa notang yan ay, nagbabalik po. Ayun. Talagang patawa itong si Yes Yes Yo to Pass Show.
Ayun po, ito po yung mga natin, mga update natin ngayon. Parang maiba naman ho tayo mga kabalitaan kasi napakaseryoso ho kasi natin sa mga bagay-bagay na mga kung ano yung mga nagaganap ngayon sa ating lipunan. Kaya ito, panoorin nyo para ma-relax ho kayo. Kanina medyo seryoso ho yun. Ito, mas lalong dumating si Martires. Mas lalo na ito mga kabalitaan na talagang papatawa ho ito kay Yes, Yes, Yo, to pass, yo! So ayun po mga kabalitaan, medyo ano po tayo ngayon relax lang ho muna tayo kasi naghahanap tayo ng magandang information ho. At ito'y panoorin nyo kung nagustuhan nyo at i-share, i-like nyo po, mag-comment at mag-subscribe na rin ho sa ating munting YouTube channel. Dahil tayo po hindi magtatagal, pahinga-hinga muna tayo para at least pagbalik natin may lakas na, parang mas lalong gaganda yung boses ho natin. Ipapahinga muna natin to mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo ito, again, share, like, comment at mag-subscribe. Pindutin rin ang notification bell para agad-agad yung mapapanood ang ating latest uploaded video. Nandito ho sa Danagan Balita Reaction Video News Update. At ako po'y magpapaalam na. Kita-kits tayo mamaya sa susunod pa mga i-upload nating mga video. To God be the glory. Mwah! Chip, chip. Peace out!